Hello. Hello. Happy Sabat po sa ating lahat mga kapatid ko. Yan, salamat po sa pagtugon. Tayo po'y mag-awitan. Awatin pong awitin ang Safely Through Another Week sa may bilang 263. Isa pa lang. Safely through another week. Safely through another week, God has brought us on our way. Let us now a blessing seek, walking in His courts today. Day of all the week, the best emblem of eternal rest. Day of all the week, the best emblem of eternal rest. We seek supplies of grace through the dear Redeemer's name. Know thy peace, take away our sin and shame. May we rest this day in Thee, from our worldly circuitry. May we rest this day in Thee. When the Lord shall bid us rise, may we find Thy presence near. May Thy glory meet our eyes when we in Thy house appear. Hear us, Lord, at death of our everlasting fear. Hear us, Lord, at death of our everlasting peace. May the gospel joyful sound conquer sinners, comfort saints. May the fruits of praise abound, bring belief to all complaints. Thus may our Sabbaths be, till we rise to reign with Thee. Thus may all our Sabbaths be, till we rise to reign with Thee. Para po sa ating opening song, atin pong sama-samang awitin, umawit sa kagalakan. Hymn number 12. 1, 2. Umawit sa kagalakan, magdiwang sa awitan, pawiin ang kalungkutan, pagpupuri sigaw, ibunyi siyang sa atin, naglapit sa kaibigan, at siyang naghatid sa atin, kay Jesus na paanan. Awitin, awitin, ang awit ng katuwang. Awitin, ang awit
ating isa-sa-isa. Awitin, awitin, ang awit ng katuruan. Awitin, ang awit nitong pagdiriwang. Salamat sa iyo, Amang Banal, sa mga kahabagan. Ang lahat nawa nang narito, ika'y pasalamatan. Salamat sa iyo, O Jesus, sa dugong katubusan. O banal na Espiritu, kami iyong hinahan. Awitin, awitin, ang awit ng katuruan. Awitin, ang awit nitong pagdiriwang. Tayo po'y lumuhod para sa ating panalangin. O dakila at mapagmahal naming Diyos, Ikaw ay nasa trono ng inyong mga langit. Salamat po, Diyos, sa inyong kaloob na patnubay po sa bawat sa amin na kami po ay nakarating sa sambahang ito upang Ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong mga kabutihan na patuloy mo ipinagkaloob mo po sa inyong mga anak. Sa buong isang linggo na kami po ay naghahanap buhay, anuman ang aming mga pinagkikitaan, trabahuan, saan man kami nakarating, Panginoon, Ikaw ay nagbibigay sa amin ng kaligtasan at pag-iingat, lalo na po sa aming espiritual na buhay. Kami po inyong pinangunahan, ginabayan sa pamagitan ng Banal na Espiritu na siya po nanguna at sumasama po sa bawat isa sa amin. Ngayong gabi, aming isauli, Panginoong Diyos, ang aming mga papuri po sa inyo. Upang kami narito sa aming sambahan, magkaroon kami ng kagalakan sa pakikinig, pagpupuri sa inyo, Ama. Umaasa kami na kami po magkaroon ng karunungan, pag-intindi sa lahat naming mapapakinggan na inyong banal na salita. At ito po ay aming tatanggapin at aming pong isakabuhayan habang kami po naghihintay sa pangalawa nimong pagpaparito. Dalangin ko po, Diyos, sa gabing ito, ang mga kapatid na papunta pa dito sa Balang Sambahan, na sila po ay maingatan, makarating maluwalhati, sama-sama kaming magpuri sa inyong kabanalan sa pagsamba. Ganon din po ang aming speaker, na siya po ay magtatalakay sa Daniel 11. At ito po ay inyong bigyan ng karunungan na patuloy upang, O Diyos, maibahagi sa bawat isa sa amin ng mayroong kabanalan. Salamat sa pagtugon mo sa aming panalangin. Ang bawat isa sa amin, inyong patawarin sa makasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid, at maligayang araw ng Sabat. Ating purihin ang ating Panginoon ngayong gabi, sapagkat minsan pa tayo ay muling nagkatipon upang patuloy tayong sumamba sa kanyang banal na pangalan sa kabila ng ating kapaguran sa mga nagdaang mga araw, araw ng Sabat na siyang kaluguran sa bawat sa atin. So, ang lahat po ay malugod na tinatanggap sa atin pong
pagsamba ngayong gabi. Ganon din sa atin pong mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating Facebook Live. Happy Sabat po sa inyo. Pagpapanata na tayo ngayon at pangungunahan muli tayo ni Brother Ricky sa kanya pong mga mensahe. Naway tayo'y maging handa upang tumanggap ng mga pabalita upang lalo tayong tumibay sa ating pananampalataya. Bago tayo magpatuloy, nais nating pasalamatan yung ating mga kapatid na nagsipaglingkod ngayong gabi, si Sister Violi at saka Sister Elisa sa kanyang pangunguna sa atin pong pag-aawitan at paglilingkod ni Brother Consil sa pamamagitan ng panalangin. Salamat din kay Brother Ricky sa kanyang saliw sa piano sa ating mga awitin. At bago tumayo ang ating speaker, tayo po'y makakarinig ng papuri na awit para sa Panginoon, sa pangungunan ni Brother Ralph Realizan. At muli, happy Sabat po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa atin pong paglilingkod ngayong gabi. Through flowing tears, Alleluia. Through growing fears, Alleluia. Through the weariness of now, we still find the voice somehow to sing Alleluia. Still we sing Alleluia. When joy runs thin, Alleluia. When hurt sets in, Alleluia. When our days are long and rough, still our faith is cause enough to sing Alleluia. So we sing Alleluia. For the Lord has risen and conquered sin. In Him we know that's light and life and love shall win. And so with one thing sure, Alleluia. One word endures, Alleluia. What give meaning to our days but to lift our hearts in praise as we sing Alleluia. Yes, we sing Alleluia. In fading light, Alleluia. In deepening night, Alleluia. At the hour of our death, with our last remaining breath, let us sing Alleluia. Still we sing Alleluia.
Magandang gabi, mga kapatid. Happy Sabbath po. Salamat sa magandang awit. Puri ng Diyos sapagkat minsan pa ay pinagkaloob sa atin ang pagkakataon, ang pribilehiyo, ang karapatan na tayo muli ay magkasama-sama sa dakong ito upang tayo ay sumamba sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aawitan, pakikinig, pananalangin, at pag-aaral ng Kanyang salita. Mga kapatid, tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Aklat ng Daniel at tayo na po ay nasa Daniel 11 na. Ibig sabihin, kasama itong chapter na ito, 2 chapter na lang, 11 at saka 12. Okay, so matatapos na tayo. Nagkausap nga kami ni Brother Jerry ng Pahapyaw. Sabi ko, ano kaya ang ipapalit natin dito? Gusto nga palang pasalamatan si Sister Ruth sapagkat si Sister Ruth ang nakaisip nito, mga kapatid ko, at nakakuha siya ng material para sa pag-aaral na ito. At ganun din, guys, kung pasalamatan yung ating multimedia. Brother Sam, salamat ha. Ha? O, Daniel 11. 12? 12 ba yung nasabi ko? Mali ako. Kaya mo bang anuhin ka agad yan? Mga kapatid ko, salamat sa multimedia kay Sister Ruth. Ang susunod namin na pag-usapan, hindi ko alam kung nakaisip si Sister Ruth, baka may naisip siya, pero sa napag-usapan namin ni Brother Jerry, last day events. Di ba maganda yon? Maganda yon. Di ba? May book tayo nun. Meron dyan? Mapapakinabangan natin. Mga kapatid, magpatuloy tayo. Ang Daniel 11 ay isa sa pinakamahirap na chapter ng Biblia. Mahirap siya. Actually, mayroong 3 views dito ang mga Bible scholar nating mga Adventist. Ang sabi nga ng study Bible ng Andrews University ay nagkakaiba-iba ng pananaw ng interpretasyon ng ibig ko sabihin, pero iisa ang theological view. Ang ibig sabihin, mga Adventist yun. Hindi ba? Iisa ang theological view, pero ng General Conference tungkol sa mga pag-aaral sa Biblia. So, mga Bible scholars yun nandiyan, hindi mga basta-bastang mga tao, ang ibig ko sabihin. Kumbaga, malalim ang mga pinag-aaralan, talaga mga doctorate, at maliban pa doon, matatalino at talagang nagre-research. Okay. At marami ring mga conventions, may mga conventions din na ginanap para lang ma-air yung kanilang mga views tungkol sa Daniel 11. Noong 2019 at saka itong March lang 2023. So, marami mga kapatid ko. At nagsimula itong mga pag-aaral na ito mga kapatid ko mula pa nung unang mga pioneers natin kagaya ni Uriah Smith. Si Uriah Smith ang siyang unang naglimbag ng aklat tungkol sa Daniel and Revelation. Hanggang sa lumago yung mga kaalaman. Actually, yung paglago ng kaalaman na nandiyan sa Daniel 12, mga kapatid ko, hindi yan ang immediate context niyan ay hindi yung yung bakal ay lulong doon sa tubig, yung bakal lilipad doon sa langit. Hindi yon. Maaring totoo yon, pero ang immediate context, mga kapatid, noon, nalalago ang kaalaman tungkol sa, sa prophecy ito, sa Daniel and Revelation, kasi magkakaaral sila ng ganon. Pero hindi naman tayo naiwan, sapagkat kung ano din naman yung mga binabasa nila at tinuturo doon sa eskwelahan, mayroong materials tayong mababasa. Kaya mga kapatid ko, ang magbabasa tayo at mag-aaral. Ngayon, nanood din ako ng mga sa YouTube. At meron akong isang view na ito ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid ko, na para sa akin ay
paano bang term na dapat kong gamitin? Para bang ito yung naiisip ko na mas malapit sangayon sa ating pag-aaral. Okay? Kagaya ni Stephen Bohr, mga kapatid ko, ako ay laging pinapanood ko ang mga videos niyan. At saka yung kay Pastor James Rafferty, tungkol dyan sa Daniel 11. Mga kapatid ko. So, sinundan lang ni James Bohr yung ibot ng 45 verses. Dahil mahirap ito, mga kapatid ko, tatapusin natin to ngayong gabi din. Magbabasa tayo, babasahin natin yung buong chapter ng Daniel 11, verses 1 through 45, mga kapatid ko, and then meron akong sasabihin sa inyo at tapos na. So next Sabbath evening, mga kapatid ko, o Friday night, dadako na tayo sa Daniel 11. 8 pa lang naman. O, tatapusin natin to. Kasi, pag hindi natin ito binasa, wala man lang tayo kahit kaalam-alam, kahit sabihin mong konti lang, kumbaga yung face value na lang ng Daniel 11, at least nabasa natin. O, mga kapatid, ready na tayo. Ako ang magbabasa, sapagkat ako naman dito yung nasa unahan, sundan lang natin, mga kapatid ko. Okay? Pero bago ko gawin ito, mga kapatid ko, mayroong dalawang nais kong sabihin sa inyo na napaka-importanting bagay tungkol dito at doon sa pag-aaral natin ng buong chapter ng Daniel. Unang-una ay ano? Ito, kinopya ko din naman ito, mga kapatid ko, doon sa Andrews University Bible natin. God is the Lord of history. Ibig sabihin, ang Diyos natin ang Panginoon ng kasaysayan. Pangalawa, God wins over evil and saves His people. God is the Lord of history. God wins over evil and saves His people. Ano ibig sabihin ito, mga kapatid ko? Lahat ng mga nangyayari at mangyayari pa sa mga hinaharap, mayroong kamay ang ating Panginoong Diyos. At ang ultimate purpose niyan, mga kapatid ko, and objective is to save His people from evil. At tayong lahat ay makarating sa langit na bayan. Yun lang naman. Kung bakit ito na ikukwento sa Biblia, mga kapatid ko, ay upang patunayan na ang Biblia ay totoo at ayon sa napag-aralan natin nung revelation natin na tinalakay natin yung buong aklat, that God is true and faithful. Kapag ka sinabi niya, mangyayari. Kapag ipinangako niya, matutupad. At kapag ka sinabi niya, dapat nating paniwalaan. God said it, and I believe it, and that settles it for me. Wala na tayong ibang katotohanan na pwedeng mahanap, mga kapatid ko, upang ating iimbak sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa ating kaluluwa, kundi yung tapat at tunay na salita ng ating Panginoon Diyos. Tatandaan nyo yan palagi. Ngayon, sangayon sa napag-aral natin, mga kapatid ko, yung mga sinabi nung una, bago pa mangyari itong Babylonia, Persia, Medo-Persia, Greece, Rome, nandoon na yung pagan Rome, and papacy, mga kapatid ko, bago pa nangyari yung mga yun, ay nandoon na, nasulat na ni Daniel. At ito, mga kahariang ito, mga kapatid ko, ay natupad at naganap. Bakit nabanggit? Sapagkat mayroon silang kinalaman tungkol sa mga anak ng Diyos, sa bayan ng Diyos. They oppressed God's people. Mga kapatid ko, hindi ba? O yung Babylonia, sinakop, inoppress, maraming pinatay. O ganun din yung Medo-Persia, ganun din yung Greece. Kumbaga, God's people are affected by this succession of powers, mga kapatid ko.
Kasi may kinalaman dito ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Napakaganda, hindi ba? Kung anuman yung hindi pa nangyari, mga kapatid ko, dahil mangyayari pa lang sa hinaharap, tayo'y nakatitiyak na yun ay mangyayari to the letter. Kung ano yung sinabi ng Biblia, mangyayari sapagkat meron na tayong pruweba. Mapalad nga tayo ngayon eh. Bakit? Sapagkat yung mga hinula nung araw na hindi pa nangyari, naganap na sa panahon natin ngayon. At alam natin na yun talaga ay nangyari at totoo. Hindi ba? Even the world history, mga kapatid ko, can attest to it na yun talaga ay totoo at tapat. Ngayon, magbabasa na tayo. Mga kapatid ko, ayan, 45 verses to pagtiyagaan natin. Nang unang taon ng paghahari ni Dario na taga-Media, pinalakas ni Miguel ang ating kalooban at tinulungan niya ako. Chapter 11 to, di ba? Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Magkakaroon pa ng 3 hari ang Persya, pagkatapos lilitaw naman ang ika-4 na hari na magiging mas mayaman kaysa sa kanilang lahat dahil sa kanyang kayamanan, siya'y magiging makapangyarihan at hahamunin niya ang kaharian ng Gresya. Okay. Pagkatapos lilitaw ang isa pa namang makapangyarihang hari, ito ay maghahari sa isang malawak na masasakupan at gagawin niya ang anumang kanyang maibigan. Next. Kapag naghahari na siya, mahati sa 4 ang kanyang kaharian, ngunit isa may walang mauuwi sa kanyang mga kaanak. Ang kaharian niya ay masasakop ng mga taga-ibang bayan, ngunit sino man sa kanila ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan, mamahala tulad ng sa kanya. Ang hari sa Ehipto ay magiging makapangyarihan, ngunit magiging mas makapangyarihan kaysa kanya ang isa niyang pinuno at mas magiging malawak ang kaharian nito. Pagkalipas ng ilang taon, ang hari ng Ehipto ay makikipagsundo sa hari ng Syria at ipakakasal sa kanya ang anak nitong babae, ngunit ang pagkakasundo ay hindi magtatagal. Siya ang kanyang asawa at anak at ang mga lingkod na sumama sa kanya ay papataying lahat. Next. Hindi magtatagal at isa sa kanyang mga kagamag-anak ang magiging hari. Sisirain ito ang tanggulan ng kaharian sa hilaga. Papasukin niya ito at siya'y magtatagumpay. Sasamsamin din niya at iuuwi sa Ehipto ang kanilang mga Diyos-Diyosan, pati ang mga kagamitang pilak at ginto. Pagkalipas noon, hindi na niya muling sasalakayin ng kaharian sa hilaga sa loob ng maraming taon. At sila naman ang sasalakayin ng mga taga-hilaga, madadaig sila, ngunit babalik din ang mga yon sa kanyang lupain. Mga kapatid ko, pansinin nyo ito banda rito, may pagkalitiran na yan. Kung ano yung sinasabi, yan ay nangyayari. Okay, next. Ang mga anak ng hari ng Syria ay magtitipon ng maraming kawal at maghahanda sa pakikipagdigma, parang baha na nasa salakayin ng isa, sa kanila ang tanggulan ng hari ng Ehipto. Dahil dito, galit na kasama ang marami nitong kawal na lulupig sa kanila. Bunga nito, magiging palalo ang hari ng Ehipto dahil sa libu-libong kawal na napatay niya, ngunit hindi magtatagal ang kanyang pagtatagumpay. Next. Ang hari ng Syria iyon, marami ang maghihimagsik-laban sa hari ng Ehipto, kabilang na ang mga kababayan mong mapupusok. Mag-aalsa rin sila upang matupad ang kanilang hangarin, ngunit mabibigo silang lahat. Ang hari ng Syria ay darating upang kubkubin at salakayin ang isang matay na lungsod. Walang magagawa ang hukbo ng hari ng Ehipto, pati ang mga pinakamahuhusay na kawal nito. Next. Kaya't magagawa ng Assyrianong manlulupig ang lahat ng gusto niya at walang sino mang makasundo siya sa hari doon at iaalok ang kanyang mga anak na babae upang maging asawa nito
sa layuning wasakin ang kaharian ng Ehipto, ngunit hindi magtatagumpay ang kanyang layunin. Pagkaraan niyon, haharapin niya ang mga banal o ang mga bansa sa baybay dagat at ibibihagin ang marami sa mga taga roon. Ngunit matatalo siya ng isang pinuno. Ito ang puputol sa kanyang kapalaluan upang hindi siya makaganti. Ang haring ito ay babalik sa mga kuta ng kanyang lupain, ngunit matatalo rito at mamamatay. Next. Ang papalit sa haring ito ay masusugo tao na gustong maging hari, ngunit hindi ibibigay sa kanya ang karapatan sa trono. Kaya bigla niyang aagawin ang kaharian sa pamamagitan ng pandaraya at katusuhan. Gagapiin niya at dudurugin ang mga hukbong sandatahan, pati ang dakilang pari. May narinig ko yung dakilang pari, mga kapatid ko? High priest. High priest yun. Makikipagkasundo siya sa maraming mga bansa, mga ito. Bagamat kakaunti ang kanyang mga tauhan, siya ay magiging makapangyarihan. Lihim niyang kukunin ang pinakamayayamang bahagi ng lalawigan, gagawin niya ang mga bagay na hindi ginawa ng kanyang mga ninuno, ang isang malaking hukbo upang ipakita ang kanyang lakas at tapang laban sa hari ng Ehipto. Ngunit mas malaki at mas malakas ang hukbong ihaharap nito sa kanya, gayon may madadaya ang hari ng Ehipto at siya ay hindi magtatagumpay. Pagtatangkaan siyang patayin, maging ng mga kasalo niya sa pagkain. Malulupig dito din ang kanyang hukbo at marami ang mamamatay sa labanan. Ang dalawang hari na kapwa may masamang balak ay magkasalong kakain at magsasalita ng kasinungalingan sa isa't isa. Gayunman walang mangyayari sa iniisip nila sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon. Ang hari ng Syria ay uuwi, taglay ang malalaking kayamanang nasamsam niya. Ngunit bago siya umuwi sa sariling kuta, uusigin muna niya ang relihiyon ng bayan ng Diyos. Next. Pagdating ng takdang araw, sasalakayin niyang muli ang Ehipto, ngunit sa pagkakataong iyon, ang mangyayari hindi tulad nung una. Hahadlangan siya ng hukbong dagat ng kitim at matatakot siya. Dahil dito, aatras siya at ibubuhos sa relihiyon ng bayan ng Diyos ang kanyang puot. Sa pagbabalik niyang ito, pahalaga niya ang payo ng mga tumalikod sa presensya ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, mayroong bayan ng Diyos na diyan at uusigin ang bayan ng Diyos. Magpapadala siya ng mga hukbong sandatahan upang lapastanganin ang templo. Okay? Ipatitigil niya ang araw-araw na paghahandog at ipapalit ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Natatandaan niyo sa Daniel 8? May anyo nito mga kapatid ko, kapareho ang tunog. Next. Aakitin niya sa pamamagitan ng panlilinlang ang mga Hudyong tumalikod sa kasunduan, ngunit maninindigan ang mga nananatiling tapat sa kanila, Diyos. O merong mga tumalikod, pero merong nanatili. Yun yung tinatawag nating remnant, mga kapatid ko. Tuturuan ng marurunong sa lupain ang mga tao kahit na sa simula ay mamamatay ang iba sa kanila sa pamamagitan ng espada at apoy o mabihag at pagnakawan. Sa kanilang pagkatalo, may ilan lamang na tutulong sa kanila, bagamat marami ang magkukunwaring kasama nila. Next. Ilan sa marurunong ang magbubuwis ng buhay upang ang mga nalabi sa kanila ay maging dalisay at malinis hanggang sa dumating ang takdang wakas. Mayroong magbubuwis ng buhay para kanino? Dun sa mga nalabi. Gagawin ng hari ang kanyang magustuhan, itataas niya ang kanyang sarili at gagawing higit kaysa alinmang Diyos. Hahamakin niya maging ang kataas-taas ng Diyos. Hahamakin niya, lalabanan niya.
Magtatagumpay lamang siya habang hindi pa ibinubuhos ng Diyos ang kanyang puot sapagkat kailangang maganap ang mga bagay na itinakda. Hindi niya pahalagahan ang mga Diyos ng kanyang mga ninuno ni ang sumasamba ng mga kababaihan. Sa katunayan, wala siyang pahalagahang Diyos sapagkat ipalalagay niyang higit siya sa lahat. Kumbaga, yung itong sinasabing niya ay iniisip niya na siya yung mas mahalaga. Importante siya. Hindi niya tatalikuran niya yung ibang tinatawag na Diyos at lalabanan niya yung kataas-taasang Diyos. Next, yan na ba yun? Wala siyang kikilalaning Diyos, kundi ang Diyos na nagbabantay ng mga muog. Mag-aalay siya ng ginto, pilak, mamahaling bato at mamahaling regalo sa Diyos na hindi kilala ng kanyang mga ninuno. Gagamitin niya ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi kilala, upang ipagtanggol ang kanyang mga muog. Pagkakaloban niya ng malaking karangalan ang lahat ng tatanggap sa kanyang bilang pinuno. Sila ay gagawin niyang tagapamahala at bibigyan ng lupaing bilang gantimpala. Darating ang araw ng hari ng Syria ay sasalakayin ng hari ng Ehipto, ngunit haharapin niya ito sa pamamagitan ng maraming karwahing pandigma, kabayuhan, at mga sasakyang pandagat. Sasakupin niya ang mga bansa na parang dinaanan ng isang malaking baha. Next. Ito. Papasukin din niya ang lupang pangako at libu-libu ang mamamatay sa labanan. Ngunit magkakaligtas ang mga Edomita, Moabita at mga nalabing Amonita. Maraming bansa ang masasakop niya, kabilang dito ang Ehipto. Pamamahalaan niya ang ginto, pilak at lahat ng kayamanan ng Ehipto, pati ang Libya at ang Ethiopia ay masasakop niya. Last two verses. Ngunit, mabibigla siya dahil sa balitang darating mula sa silangan at ilaga. Dahil dito'y mag-aalab ang kanyang galit at papatay ng marami sa labanan. Magtatayo siya ng malapalasyong tolda sa pamamagitan ng dagat at ng banal na bundok na kinalalagyan ng tempo. Ngunit doon siya'y mamamatay at wala man lang tutulong sa kaniya. Salamat. Pakibalik dun sa unang 4 o hanggang 5. Mga kapatid ko, magpapatuloy tayo. Ang chapter 11 ay mayroong parallelism. Ano ba sa Tagalog yun? Yung may parang kapareho. Pagkakatulad sa Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Okay? May pagkakatulad. Ano ba ang inlalarawan dito? Yung mga kapangyarihan, yung succession, yung pagkakasunod-sunod ng mga kaharian nung panahon na yon. Babylonia, Medo-Persia, Greece, Rome. At yung Rome na yon ay nahati sa dalawa, pagan Rome at saka yung papal Rome. Di ba? Ngayon, itong chapter 11, natatandaan nyo, doon sa Daniel 8, nagkasakit si Daniel at hindi na ituloy yung eksplanasyon. Dito mga kapatid ko, kung sa Daniel 8 ay sinabi doon yung time prophecy at sa Daniel 9 ay sinabi doon kung kailan magsisimula yung time prophecy sa Daniel 7, sa Daniel 9. Okay? Di ba 2,300 days? Yun yung time prophecy. Pero sa Daniel 9, kung kailan magsisimula, pinatatandaan natin yung 70 weeks sa pinag-aralan natin. Pero dito mga kapatid ko, sa Daniel 11, it extends unto the end of time. Mga kapatid ko. Di ba? Kasi yung katapusan ng 2,300 days o years, mga kapatid ko, at saka yung cut-off doon, yung bahagi ng 2,300 days o years, mga kapatid ko, yung 70 weeks na inilaan para sa mga Hudyo, hanggang natapos naman yun sa 1844, mga kapatid ko. But this time, itong chapter 11, ito ay umuusad pa, it extends doon sa end of time, mga kapatid ko. Ngayon,
Yaang sinasabi diyan, doon sa Daniel verses 2 and 3 na yan, ang sabi doon, mayroon pang 3 mga hari ang susunod. At yung ika-4 na hari, yun yung parang magiging mayaman at didigmain yung Persia, ay yung Greece. So nandoon tayo mga kapatid ko sa Medes and Persian, Medo-Persia. Sino ba yung hari noon na nauna? Si Cyrus. At pagkatapos noon, meron to raw 3. Si Cambyses, si Gautama, doon sa biblical, sa Andrews University Bible, mga kapatid ko, pinangalan, Gautama siya. Tapos, may pangalan din siya, naka-close and open parenthesis, false Medes, mga kapatid ko. At pagkatapos noon, sino nga ba yung isa? Si Darius. Sa 3 na. At pagkatapos noon, merong pang-4, may susunod doon na magiging mayaman at gigirahin ang Gresya. Sino yon? Yun yung si Xerxes. Yun yung si Ahasuerus din na naging asawa ni Queen Esther. So yun yung Ahasuerus, yun yung Xerxes. Iisa lang yun, mga kapatid ko. So yun yung sinasabi diyan sa Medes and Persia. Ngayon, naging mayaman itong malakas itong si Ahasuerus o itong si Xerxes, dinigma niya yung Greece. Sino yung the great na warrior, na sundalo ng Greece? Si Alexander the Great. Natalo siya. Natalo itong Persia at bumagsak. At pagkatapos niya, sabi diyan, si Alexander the Great, bigla na lang namatay. Ang kanyang kamatayan ay biglaan. Nagpaplano pa nga siya na i-rebuild yung Babylon para gawin niya uling kanyang pinaka-capital city, mga kapatid ko. Pinaplano pa lang niya yon, pero namatay siya at the age of 32, napakabata. At iyong kaharian niya ay nahati sa ilan? Sa 4. Basahin natin. Sino ba yung nakakuha ng mga kaharian niya? Ang sabi diyan, kahit nga daw yung kanyang kahit yung kanyang anak ay hindi napunta sa kanila. Napunta doon sa 4 na mga general niya. Sino-sino yung mga yon? Nabanggit na natin to dati Si Seleucus, si Ptolemy, si Lysimachus, at si Cassander. Yung kaharian, yung buong kaharian niya ay nahati sa 4 at ito ang sumunod. Ngayon, ano ang sumunod, mga kapatid ko? Doon sa verses 20 and 21, inilalarawan naman dyan yung pagan Rome. Particularly, mga kapatid ko, yung verses 33 through 39, yun naman yung papal Rome. Doon sa 2 Thessalonians, tinatawag siyang man of sin. At doon sa Revelation, tinatawag siyang beast. Doon sa Daniel, tinatawag siyang little horn. So, ito yung papal. So, sunod-sunod, mga kapatid ko, wala na yung Babylon. Medo-Persia, Greece, Rome, pagan Rome, and papal Rome. Pero hindi doon natapos, mga kapatid ko, sapagkat doon sa verses 40 through 35, inaandun din naman yung huling panahon, mga kapatid ko. Yung sinasabi dyan, mga kapatid ko, na, di ba may nabanggit dyan na, ano ba yon sa English? King of the North. At English kasi yung naano ko, mga kapatid ko King of the North and King of the South. Yung King of the North dyan, mga kapatid ko, ay tumutukoy doon sa papacy. Ito, mga kapatid, to isa sa mga views to, Okay. Tumutukoy doon sa papacy, at doon sa King of the South, tumutukoy yan doon sa Egypt na siyang nangunguna naman sa atheism. Okay? So may papacy at may atheism. Di ba ang French ay hindi naman naniniwala sa Diyos yan Hindi naniniwala sa Diyos yan.
Sinalakay ng south ang north. So yung north, Papa C. Yung south, yun yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung atheists, naniniwala sila, mga kapatid ko, na walang Diyos. Pumunta ngayon to si General Berthier at hinuli ang Papa, Pope Pius VI, at ibinalanggo hanggang sa kanyang kamatayan. Subalit ang sabi ng Revelation 13, mga kapatid ko, na yung sugat na halos ikamatay niya ay gumaling at bigla siya naging tanyag uli na kahit yung buong mundo, mga hari at mga kilalang tao, mga kapatid ko, ay kinilala siya. Humahalik pa nga sa kanyang kamay. Ibig sabihin, kinikilala ang kanyang authority. Nagpapasakop sila sa kanyang otoridad, mga kapatid ko. At siya naman talagang nangyayari ngayon, mga kapatid ko. Hindi ba? Ngayon, diyan sa verses 40 hanggang 45, mga kapatid ko, meron diyang sinasabi, diyan sa mga pahuling mga talata, mga kapatid ko, bago pa yung 40 hanggang 45, meron diyang nabanggit na bayan ng Diyos. May panahon kasi na yung Papa ay reign supreme for how many years? The end of time. Ito na yung mga pasimula ng huling panahon hanggang sa mga kasalukuyan, mga kapatid ko. At pagkatapos nito, may karugtong yan eh. Alam nyo yan, yung pag-uusig doon sa nalabi ng bayan ng Diyos, mga kapatid ko, na nakatala doon sa aklat ng Revelation, ang kapitulo ay 14 at ang talata ay kapitulo 12 at ang talata ay 17. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo na Jesus. Basahin ko ulit, mga kapatid ko. At nagalit ang dragon sa babae. Yun yung babaeng pinag-uusapan doon sa mga preceding verses, yung mga nauna. Yun yung babae na tumutukoy sa church. At umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang bihi. So may babae na church at ang binaka ng dragon ni Satanas, yung nalabi nung babae. O, dalawa yun, di ba? May babae at saka may nalabi nung babae. Mga kapatid ko, tayo yun. Tayo yun. Tayo yun. Yaang Revelation 14 na kung saan yung sapagkat may puwersa na ang muudyok ay si Satanas upang ang bayan ng Diyos ay patuloy na usigin kung po pwede pa ay patayin. Mga kapatid ko, maswerte pa nga tayo ngayon sa mga sandaling. Gusto mo bang mamatay? Gusto mo bang parusahan? Gusto mo bang matikman ang mga bagay na ayaw mong mangyari sa buhay mo? Mga kapatid ko, hindi ko alam kung aabot tayong ganun. Pero ang pinakamapalad na pag-asa at pangako ng Diyos ay yung nasa Daniel 12 verse 1 na ang sabi doon ng talata ay ganito. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kababagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon at sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Ito mga kapatid ko, napakagandang balita eh. Itong mga kapangyarihang ito, mga kapatid ko, ay ito yung mga kapangyarihan na umupres sa bayan ng Diyos hanggang sa katapusan, mga kapatid ko. Pero, mga kapatid ko, natatandaan niyo yung pakikipagbaka ni Gabriel doon sa chapter 10? Hindi niya kinaya. Subalit, ang tumulong sa kanya ay si Miguel. Sa English yan kasi Michael, the archangel. Si Kristo, who is like God.
Ang ibig sabihin nung Michael, sino ang gaya ng Diyos? Di ba? Napakaganda ng Diyos. Kung ang Diyos, mga kapatid ko, ay parang silent nung panahon ng Babylonia, panahon ng Medo-Persia, panahon ng Gresya, panahon ng Romano, pagan at papal Rome, mga kapatid ko, na para bang nandoon lang siya behind the scene, but the fact is, He's still in control. Nangyayari ang mga succession of powers na ito sapagkat may kamay ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, only one objective kung bakit may kamay ang Panginoong Diyos sa lahat ng nangyayaring ito. And that is, anong sabi doon? To save His people, to win over evil. At sa taas, kung aabutin tayo ng panahon na yon. Pero mga kapatid ko, ang pinaka-importante sa lahat, that thing will surely come as God promised it. Totoong mangyayari, mga kapatid ko. Ngayon, kung tayo buhay pa noon, maaaring sabihin nyo, sana hindi na ako buhay kasi parang mahirap yung panahon na yon. Pero magiging mapad. Pero dito, makikita mo kung papaano ka ililigtas ng Diyos. Mga kapatid ko, hindi na natin kinakailangang i-detalye pa yan Mga kapatid ko. Although doon sa material na ibinigay ni Brother and Sister Ruth, dinidetalye talaga niya Although hinahaluan ko lang mga kapatid ko nung mga research ng Biblical Research Institute, yung ating mga prominente mga nag-aral din naman ito ng malaliman. At yung gist lang naman mga kapatid ko, yung sustansya ng mga nakita ko, napakinig ko, nabasa ko, yun yung inihatid ko sa inyo ngayong gabing ito. At tatandaan nyo mga kapatid ko, ang pinakasentro nito, hindi tayo kailanman manghihina sapagkat meron tayong Diyos na magliligtas sa atin. God bless us all. Para sa ating closing song, awitin po natin. Hello.
Panginoong Diyos, maraming salamat. Hindi niyo kami pababayaan. Kung sa mga panahon na para bang ang inyong presensya ay para bagang hindi nakikita. Subalit, alam namin at kami naniniwala na kayo ay nakatingin sa amin, alam nyo ang nangyayari sa amin, at hindi nyo kami pabayaan. Ang sabi nga, ay dapat lang naming manalig sapagkat may Diyos na buhay na siya magliligtas sa amin. Mga kapatid ko, matapos nating marinig ang mga katotohanan ito, tanggapin natin ito ng maluwalhati na may pagpapala ng Diyos sa ating mga puso upang, Panginoong Diyos, pagpalain mo kaming sama-sama at ito ay aking hinihiling alang-alang na lahat